Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan at serbisyong totoo po lamang? O patrol ng Pilipino saan man sa mundo dahil hindi natutulog ang balita? Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng patas at magaling na pamamahayag? Pagandahan na lang ba ng slogan ng labanan o papugian ng reporter? Paano mo hinahanap ang katotohanan sa impormasyong nais mong malaman? Kontento ka na ba sa klase ng balitang naririnig at napapanood mo araw-araw? Kung oo, paano pa kaya kung makikilala mo to? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng isang magiting na journalist na handang gawin ng lahat makalap lang ang tunay na balita, sukdo lang ibuwis ang kanyang buhay, maihatid lang ang katotohanang dapat ay nalalaman ng lahat, masagasaan na ang masasagasaan, serbisyo publiko po lamang. Ang kwento ni Ruther Batigas o yung tinaguriang ang pinakamatikas na reporter. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Wala na nga sigurong makahihigit pa sa alamat ng isang Ruther Batigas pagdating sa larangan ng journalismo dito sa bansa. Anong sinabi ng mga nagsisiga-siga ang reporter ngayon na matatapang daw kuno? Si Ruther Batigas ay sinilang noong taong 1938 at siya ay tubong baylan sa bayan ng Pontevedra sa Capiz. Pagpasok ng dekada 60, siya ay nagsimula na sa larangan ng journalismo bilang photographer sa Philippine Herald. At dahil interes niya talaga ang aksyon sa simula pa lang, ito ang naging daan para mabilis siyang makilala bilang photojournalist. Dahil na rin sa kakaibang mga balita na nakukuha niya kung ikukumpara sa mga kasabayan niya sa larangan. Mas pinipili niya talaga ang maging police reporter dahil nandun ang bakbakan at magagandang balita ang nakukuha niya. Na minsan na rin sinabi niya na masarap maging police reporter dahil nagdudulot ng thrill sa kanyang kalamnan kapag nakukuhanan niya ng magandang istorya ang isang maaksyong kaganapan. Nakilala niya si Andrew Go at si Tony Roses at itinatag nila ang diaryong Filipino Star at Daily Star na mabilis sumikat ng mga panahong yun dahil sa mga kakaibang klase ng balita ang nalalathala nila. At isang halimbawa ng inabangan nila kay Batigas ay nang i-cover niya at sinubaybayan ang kaso ng Chop-Chop Lady na si Lucila Lalo noong 1967. Taong 1971 naman, pinasok ang bahay ng isang negosyanteng Pilipino-American sa Maynila nina alias Shotgun at 4 na iba pa. Sila ay mga kriminal na takas sa bilangguan at nilooban ng pamilya Butler. Pinatay nila ang kanilang katulong sa pamamagitan ng pagsaksak at sugatan din ng asawa ni Mr. Charles